Ang lalawigan ng Masbate ay matatagpuan sa sentro ng kapuluan ng Pilipinas. Ang pangunahing isla nito ay may hugis na isang ulo ng pana na nakaturo sa hilaga. Tulad ng ibang mga lalawigan, ay hindi din papahuli ang Masbate sa kanilang mga pinagmamalaking tourist destination. Sa katunayan, ay binansagan ito na Monterey capital ng ating bansa. Kilala ang lugar sa kanilang malaparaisong dalampasigan na nalalatagan ng mapuputing buhangin, gaya na lamang ng Buntod Sandbar, Palani White Beach, Animasola Island, Tinalisayan, Porta Vega, Katandayagan at syempre ang kanilang pinagmamalaking Manta Bowl. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga bayan ng Masbate, ang Baleno. Ito ay ang karumal-dumal na krimen ng pagpatay sa 5 members ng pamilya Abige noong 2021. At ang nakakagulat, isa sa mga itinurong sospek ng nakaligtas na sa trahedya ay isang 16 anyos lamang na binatilyo na kamag-anak pa ng pamilya. Samahan niyo po akong balikan ang binansagan nilang Baleno Masbate Massacre. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. August 29, 2021 ng alas 8 ng umaga ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Balino Municipal Police Station tungkol sa isang karumal-dumal na pamamaslang sa members ng pamilya Abige sa barangay Tinapian. Agad naman rumisponde ang grupo sa crime scene at dito ay nadatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Nag-report dito sa amin tungkol sa pangyayaring pananaksak. Nang malaman namin yun, may team na nagpunta sa crime scene at may team naman nagpunta sa RHO. Unang tumambad sa kanila ang katawan ng 67 years old na si Adela Cortez sa labas ng kanilang bakuran. Namin sa crime scene, nakita namin yung lula nakandusay sa may sagingan, duguan. Pagpasok sa loob ng isa sa mga bahay, ay nakita naman nila ang 70 years old na asawa ni Adela na si Mang Jesus Dino Adige. Base sa medical legal kay Lolo Jesus, may malalim na saksak sa lip part ng tiyan. At anak nitong si Jennifer Albis. Nasaksak sa dibdib, malalim na saksak sa kaliwang tiyan, multiple wounds sa lip arm, sa likod, sa leeg at may whitish discharge din na nakita sa kanyang masilang bahagi ng katawan. Sa isa pa sa mga silid ay naroon ang katawan ng anak ni Jennifer na si Joyce, 17 years old. At sa isa pang kwarto ay ang isa pang anak nito na si Cristel, 14 years old. Tatlong malalim na saksak sa dibdib, lacerated wound sa lip arm at may whitish discharge din na nakita sa kanyang masilang bahagi ng katawan. May malalim na saksak sa right part ng tiyan kaya lumabas ang bituka at may sugat din sa lip part ng pisngi at may whitish discharge din na nakita sa kanyang masilang bahagi ng katawan. Ayon sa report, ay isa sa mga biktima ang nakaligtas. Ito ay ang 13 years old na bunsong anak ni Jennifer na si Angel Alvis na nagawang maisugod sa ospital. Ang mga biktima ay may mga tama ng saksak at mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Samantalang hinihinala naman na ang mag-iinang sila Jennifer, Cristel at Joyce ay biktima ng panggagahasa dahil sa walang suot ang mga ito sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Habang nagpapagaling ang nag-iisang survivor na si Angel sa hospital, ay nagawa itong makapanayam ng mga investigador tungkol sa nangyari noong gabi ng August 28, 2021. At dito, ay takot na nagbigay ito ng kanyang sinumpaang salaysay sa masakit na sinapit ng pamilya. Ayon sa kanya noong alas 11 ng gabi ng August 28, ay mahimbing na silang natutulog nang makarinig siya ng ingay sa kabilang bahay, kung saan natutulog ang kanyang ate Joyce at Cristel. Napansin niya din na wala sa kanyang tabi ang ina na si Jennifer. Kaya naman ay bumangon siya para tignan kung ano ang nangyayari. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat. Nang pumasok siya sa loob ng bahay ay nakita niya ang 16 years old na pinsan na si Mark Dave Rabino. Bago pa man niya magawang magsalita ay sinaksak na siya nito sa batok na siyang dahilan para matumba siya at agad nitong kinuha ang kanyang cellphone. Habang nasa tabi niya si Mark Dave ay nakita niya na biglang lumabas ang kanyang lola Adela sa kwarto ng kanyang ate Joyce. Nakita niya ito na nagmakaawa kay Mark Dave na huwag siyang patayin. Ngunit tila naman naging bingay ang binatilyo.
Tumakbo ang kanyang lola palabas ng bahay ngunit hinabol ito ni Mark Dave at nang maabutan ay inundayan niya ito ng saksak hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nakita ko po si mama na wala na pong buhay, tapos wala pong saplot, tapos duguan na po siya. Tapos sinaksak po niya ako sa may batok, tapos kinuha po niya yung cellphone na hawak ko. Samantala sa paglabas ni Mark Dave at ng kanyang lola Adela ng bahay, ay narinig ni Angel ang boses ng kanyang ate Joyce na humihingi ng tulong. Kahit na namimilipit sa sakit dahil sa mga natamong sugat, ay pinilit ni Angel na tumayo at magtungo sa kinaroroonan ng kanyang ate. Ayon sa kanya ay nakita niya ang kanyang ate na duguan at wala nang suot sa pang-ibabang bahagi ng katawan. Sukulit si Ariel sa kwarto. Nagpanggap kami ni Ate Joy na patay, pero si Ate Joy naghihingalo na. Tapos nakita ko, tinitingnan kung buhay pa kami or hindi. Pinaghahampas sila nito ng panghasa ng kutsilyo at nang mapansin na hindi na sila gumagalaw ay kinaladkad siya nito papunta sa silid ng kanyang ate Cristel. Dito ay sinubukan nito na halayin siya, ngunit nang ibukan na nito ang kanyang mga hita ay gumalaw siya. Nagulat ito nang malaman na hindi pa siya patay. Sinubukan niyang makiusap dito na huwag siyang papatayin, ngunit nanatili itong bingi at paulit-ulit siya nitong hinampas ng kahoy hanggang siya ay matumba sa kapatid na si Cristel at muli siyang nagpanggap na wala ng buhay hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Nagising na lamang siya nang marinig ang boses ng isang babae mula sa labas at tinatawag nito ang pangalan ng kanyang ina. Ngunit nang walang sumasagot mula sa loob ng bahay ay umalis na din ito. Sa sigaw ng babae ay nagising ang noon ay nakatulog na si Mark Dave. Ayon kay Angel ay dito lamang ito tumayo at mabilis na umalis sa lugar. Doon ko nakita si Ate Cristel na wala ng buhay at wala na ring pambaba. Tapos noon, pinalo niya ako ng stick at napadapa na lang ako sa katabi ni Ate Cristel. At nagpanggap ako na patay na. Narinig ko si Ate Cindy na tinatawag ang pangalan ni Mama. Ikaw ni Ate Cindy, nagising at doon pa lang siya bumangon at umalis. Sa ibinigay na statement ng nag-iisang survivor na si Angel, ay agad na nagtungo ang mga pulis sa tahanan ng mga rabino, di kalayuan sa bahay ng mga biktima kung saan naganap ang krimen. Dito ay naabutan nila ang 16 anyos na binatilyo. Itinanggi nito na may kinalaman siya sa krimen ngunit sumama naman ito sa mga pulis. Dinala ng mga pulis si Mark Dave sa hospital at dito ay buong tapang at personal itong itinuro ng takot na takot pa na si Angel. Ay pala, ay hindi siya mamin nag-deny siya. Ngunit sumama naman siya sa amin. Dahil sa minor de edad, ay dinala nila ito sa tanggapan ng Municipal Welfare and Development Office. At dito, kasama ang officers ng social welfares, ay umamin ito at nagbigay ng kanyang extrajudicial confession. Ayon sa kanya, noong alas 11 ng gabi ng August 28, 2021, kasama ang ama na si Junilo Rabino at tiyuhin na si Ruel Rabino, ay pinasok nila ang bahay ng mga biktima. Una siyang pumasok kasama ang tiyuhin na si Ruel sa silid ng natutulog na si Cristel, habang ang kanya namang ama ay nagtungo sa silid ni Joyce. Kinuha niya ang cellular phone ng dalaga, ngunit nagising ito at sumigaw, kaya naman ay nasaksak ito ng kanyang tiyuhin. Nagising din ang dalaga na si Joyce sa kabilang silid, kaya naman ay sinaksak ito ng ama na si Junilo. Sa pagsigaw ng mga biktima ay nagising sa kabilang bahay ang byuda at ina ng mga ito na si Jennifer. Pagpasok nito sa loob ng bahay ay sinalubong ito ng saksak ng kanyang tito. Maya-maya pa ay nagising na din sa ingay ang matandang si Jesus na natutulog sa isang kubo sa di kalayuan. At nang makapasok ito sa loob ng bahay ay sinalubong niya ito ng saksak. Ayon sa mga otoridad, sa mga pagkakataong iyon marahil ay isinagawa ng mga sospek ang panghahalay sa biktima. At maaaring nagawang magtago ni Aling Adela sa labas ng bahay at nang makaalis ang mga sospek ay pumasok ito sa loob ng bahay at dito ay nakita nito ang karumal-dumal na nangyari sa pamilya. Nang hindi matagpuan ng mga sospek ang matandang babae sa kubo ng mga ito ay muli silang bumalik sa loob ng bahay at dito na nga ay pumasok ang batang si Angel. Sa ginawang pag-amin ni Mark Dave ay agad na nagsagawa ng manhunt operation ang mga pulis ng Baleno.
Nagawa nilang maaresto ang suspect na si Junilo Rabeno sa Sitio Goldbug, Barangay Syndicate, Aruroy, Masbate. 29, mga 11:30 AM, si Junilo ay natagpuan sa Barangay Syndicate, Arroyo, Masbate at inimbitahan siya ng Arroyo Municipal Police Station. Samantalang si Ruel Rabino naman ay nakanilang nadakip sa Barangay Kapsay sa Balino, Masbate. Noong August 29, 6:30 PM, si Ruel naman ay inimbitahan ng Arroyo Police Station at tinanover sa amin. Pagdating sa presinto, umami itong si Ruel sa amin na sangkot siya sa krimen. Base Ayon sa mga pulis, si Junilo Rabino ay dati nang nasangkot sa kaso ng pagpatay, samantalang wala naman ang pangalan ng mga ito sa listahan ng tukhang sa lugar. Ayon sa isinagawang investigasyon ng kapulisan, ay paghihiganti at pagnanakaw ang naging motibo ng mga sospek sa ginawang pagpatay. Sa investigasyon namin, ang nakikita namin motibo sa krimen sa mga sagar na ito sa pamilya Digi ay paghihiganti at pagnanakaw. Sa kanila kasing naging panayam sa mga kamag-anak ng pamilya, ay wala umanong nakakasamaan ng loob ang mga ito sa lugar. Si Mark Dave ay hindi na rin ibang tao sa mga ito at malimit ito sa kanila. Ito pa nga umano ay nauutusan ng matanda sa pag-iigib ng tubig. Ngunit noong April ng parehong taon, ay nagalit si Jennifer kay Mark Dave dahil sa ginawa nitong pagnanakaw sa bisikleta ng kanyang anak. Nagawa naman umano itong mabawi ni Jennifer sa tinitirhan nila Mark Dave sa Aruroy, kung saan ay pinablatter nito ang binatilyo. Mula daw noon ay hindi na nagpapansinan ang magtiyahin. Ang mga sospek ay sinampahan ng kasong frustrated robbery with homicide at murder. I-consider naman na case solved na ang Balino Massacre matapos na mahuli ang mga sospek. Isinailalim ang mga ito sa inquest proceedings habang si Mark Dave naman ay nasa kustodiya ng MSWDO dahil sa ito ay minor de edad. Samantalang kahit pa nga magaling na ang mga natamong sugat, ay nag-iwan naman ito ng mga marka sa katawan ng dalaga na ngayon ay si Angel Alvis. At habang buhay na niyang maaalala ang masakit na sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.